Ang low pressure area sa silangan ng Mindanao ay opisyal lang naging isang bagyo o tropical depression bagyong Berbena. At ngayon ay papalapit na sa Surigao area habang may dala pang malalakas na ulan mula sa shoreline at amihan. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ang pinakabago at opisyal na update tungkol sa Tropical Depression Berbena. Kasalukuyan ng gumagalaw papuntang Mindanao at Visayas at may dala pang mas malawak na ulan dahil sa shoreline at northeast monsoon o hanging amihan. Hindi ito malakas na bagyo pero ulan at pagbaha ang pinakamalaking panganib. Kaya manatiling nakamonitor dito sa ating channel. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang lokasyon ng bagyong Berbena ay nasa layong 330 kilometers east ng Surigao City, Surigao del Norte. May intensity at maximum sustained wind ito na umaabot sa 45 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ang central pressure nito ay nasa 1,002 HPa. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Ang tropical cyclone winds nito ay umaabot sa hanggang 200 kilometers mula sa sentro ang malalakas na hangin. At dahil dyan, tropical cyclone wind signal number 1, minimal to minor impact, lead to 36 hours na may strong wind na 39 to 61 kilometers per hour nakataas na sa lugar ng Luzon, Southern Occidental Mindoro, Southern Oriental Mindoro, Romblon, mainland ng Masbate. Sa Visayas naman, Eastern Samar, Central and South, Samar and Central and South, at sa bandang Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern and Central Cebu kasama lahat ng lungsod, Bantayan at Camotes Island, Bohol, Northern and Negros Occidental, Northern Negros Oriental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique at Guimaras. Sa lugar ng Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, kasamang Siargao, Bukas Grande, Northern Surigao del Sur at Northern Agusan del Norte, mga kababayan, nakatas na ang signal number 1 sa mga lugar na ito. Heavy rainfall dulot naman ng shoreline at pinagsamang bagyong Berbena. Mga kababayan, malinaw na ulan ang pinakamalaking panganib, hindi ang hangin. At dahil dito meron tayong severe winds, bukod sa mga lugar na mayroong signal number 1, magiging mahamog din at may occasional gust o napagbugso ang mga lugar na direktang tinatamaan ng hanging amihan. Ngayong araw sa bandang Luzon, Visayas, Caraga at Davao Region, November 25, bukas araw ng Martes sa bandang Luzon, Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao at Sarangani. At November 26 naman sa bandang Luzon, Eastern Visayas, Iloilo, Antique, Negros Occidental, Zamboanga, Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At para sa ating sea and coastal condition, meron tayong gale warning effect sa Northern Luzon. Delikado ang dagat at delikado para sa mga maliliit na bangkang maglalayag. Very rough seas na umaabot hanggang 4.5 metrong taas sa lugar ng Batanes. Stay in port at bawal bumiyahe muna sa ngayon. Rough seas naman na umaabot sa 3.5 metrong taas sa lugar ng Cagayan, Isabela, Ilocos, La Union, Aurora, Northern Samar, East Coast ng Albay, Sorsogon, Eastern Samar, Dinagat, Pulilo Island at Catanduanes at sa West Coast ng Pangasinan. Rough seas naman umaabot ang alon ng 3 metro ang taas sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Southern Leyte, Biliran, Cebu, Bohol, Northern Negros Occidental, East Coast ng Capiz at Iloilo. Habang moderate to rough seas naman na may alon na 2.5 metrong taas sa Camarines Sur, Davao Oriental, Masbate, Samar, Mindanao, Samar, Mindoro, Palawan, Aklan at Antique. Paalala sa ating mga kababayan, ang mga maliliit na bangka ay huwag munang maglayag sapagkat delikado ngayon ang karagatan. At para sa ating track and intensity forecast ng bagyong Berbena, ang direksyon nito ay pa west-northwest at posibleng maglandfall o tumama o dumaan sa northeastern Mindanao ngayong tanghali hanggang hapon. Tatawid sa Visayas, Northern Palawan mula ngayong araw hanggang bukas, November 26. By Wednesday, lalabas na ito sa West Philippine Sea. After nitong mag-exit ay posibleng lumakas ito bilang isang tropical storm.
Mga kababayan, importanteng paalala kahit hindi tumama ang sentro sa inyo ang bagyong Berbena, ang ulan at pagbaha pa rin ang pinakadelikado sa buong silangang bahagi ng bansa. Kaya manatili po tayong nakaantabay, nakatutok sa anumang mga anunsyo ng ating local government unit at ng advisories mula sa Pag-asa. Bagamat sinasabi nating hindi ito malakas na bagyo ang bagyong Berbena, gaya ng sinabi natin, ang ulan at pagbaha ang pinaka-inaantabayanan o pinaka-epekto nito sa mga lugar na madalas bahain. Kaya patuloy tayong mag-ingat. Sa ating kabuuan ng ulat, ang bagyong Berbena, tropical depression pa rin pero may malawak na dala ng ulan. Signal number 1 sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Luzon. Habang shoreline at amihan, dagdag sa ulan at malakas na hampas ng hangin sa bandang hilagang Luzon. Para sa ating mga sea travelers, delikado po muna ang pagbiyahe ngayon sa ating mga karagatan at manatili muna tayo sa pantalan at hintayang humupa ang bagyo. At para sa ating landfall area, ngayong araw, asahan sa northeastern Mindanao ang paglandfall ng bagyo. For the next 48 hours, pinaka-critical pa rin sa ulan ang pagbaha ang mga lugar na nabanggit na apektado. At yan po muna ang ating pinaka-latest update mula sa Pag-asa tungkol sa Tropical Depression Berbena o Bagyong Berbena. Manatiling nakaantabay dahil nagbibigay na kami ng sunod-sunod na real-time update habang papalapit ang bagyo habang tumatawid ito sa Mindanao at Visayas area. Mga kababayan, ang bagyong Berbena ay pangatlong bagyo na sa buwan ng Nobyembre at ika-22 bagyo naman sa taong 2025. Patuloy po tayong nakaantabay sa lahat ng abiso at advisory ng mga ulat, weather update dito sa ating bansa. Salamat sa inyong patuloy na pagtudok at pagtangkilik dito sa ating channel. Para lagi kang updated sa panahon, please like, share, and subscribe. Salamat sa inyong suporta. Ingat lagi mga kaibigan, lalo na sa mga delikadong lugar. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.